Europe, naghahanda na sa panibagong digmaan. The President of the European Commission has unveiled a five-part proposal to mobilize $840 billion in defense spending. Sa panahon ngayon na tila muling bumabalik ang banta ng digmaan ay hindi na nagbibingi-bingihan ng Europe. Sa halip na umasa sa iba ay mas pinipili na nilang palakasin ang sarili nilang depensa. Mula sa pagtaas ng military budget hanggang sa plano ng pagkakaroon ng iisang puwersa ay unti-unti nilang binubuo ang panibagong estratehiya para sa seguridad ng buong kontinente. Pero sapat na nga ba ito para harapin ang mga posibleng panganib sa hinaharap? Tara't tuklasin ang buong plano, ang mga gumagalaw sa likod nito at kung paano ito maaaring magbago sa kinabukasan ng Europe. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Sa kasalukuyang panahon tila nagkakaisa ang mga bansa sa Europe hindi upang simulan ng isang digmaan, kundi upang pigilan ito bago pa man ito mangyari. Sa gitna ng lumalalang tensyon sa iba't ibang bahagi ng mundo, ay nagdesisyon ang mga leader ng European Union na magsagawa ng isang napakalaking plano upang palakasin ang kanilang kakayahang magdepensa. Ang planong ito ay naglalayong maglaan ng halos $840 billion para sa pagpapalakas ng militar at seguridad ng buong kontinente. Sa ilang pag-uusap at komentary ay tinatawag itong Rearm Europe Plan, isang hakbang na nagpapakita ng seryosong layunin na paghandaan ang mga banta sa kinabukasan. Ayon sa pinuno ng European Union, panahon na para ang Europe mismo ang humawak ng mas malaking responsibilidad sa pagbabantay sa sariling seguridad. Ibig sabihin hindi na sila dapat palaging umasa sa tulong ng ibang bansa. Dapat daw ay kaya na nilang protektahan ang sarili nilang teritoryo sa tulong ng mas matibay na cooperation, mas modernong kagamitan at mas malawak na paghahanda sa anumang posibleng panganib. Hindi ito nangangahulugang nais nilang maglunsad ng gulo. Sa halip, layunin ng planong ito na pigilan ng gulo sa pamamagitan ng pagpapakita na handa silang ipagtanggol ang sarili kung kinakailangan. Malaking bahagi ng pondo ay ilalaan sa pagsasaayos at pagpapabuti ng mga kagamitan sa militar, pagsasanay sa mga sundalo at pagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng 27 na kasaping bansa. Sa pamamagitan ng mas maayos na koordinasyon at pagkakaintindihan ay mas mabilis na makakagawa ng desisyon ang mga bansa kung sakaling magkaroon ng banta. Sa mga nakaraang taon ay maraming ulit nang ipinakita na mahirap para sa Europe na kumilos agad-agad dahil sa komplikadong proseso ng pagkakasundo. Ngunit sa bagong plano, layunin nilang baguhin ito at gawing mas mabilis at mas epektibo ang kanilang pagtugon sa mga krisis. Kung babalikan natin ang kasaysayan, makikita natin na hindi na bago ang ideya ng pagkakaisa ng mga European countries sa larangan ng depensa. Noon namang October 1950 ay nagmungkahi ang bansang France ng isang plano upang magtatag ng isang pinag-isang hukbo na binubuo ng iba't ibang bansa sa Europe. Ang plano ay tinawag na Pleven Plan. Layunin nitong pagsamahin ang hukbo ng France, Germany, Italy, Belgium, Netherlands at Luxembourg upang bumuo ng isang pinagsamang puwersa na may iisang pondo, pamunuan at mga kagamitan. Isa sa mga layunin nito ay mapigilan ang muling pagbuhay sa isang malayang German army at sabay na harapin ang banta mula sa Soviet Union. Kaugnay din nito, noong May 1952 ay nilagdaan ng mga bansang ito ang kasunduan para sa pagtatatag ng tinatawag na European Defense Community. Maging ang ilang ibang bansa sa Europe ay nagpahayag din ng suporta sa planong ito sa paniniwalang mas magiging ligtas ang rehiyon kung sila ay magkakaisa. Ngunit hindi ito natuloy dahil noong 1954 ay nagbago ang isip ng France at hindi nito inaprubahan ang kasunduan. Maraming dahilan kung bakit ito nangyari at isa na roon ay ang pagbabago ng kalagayan sa mundo. Namatay ang leader ng Soviet Union na si Joseph Stalin noong 1953 at matapos nito ay nilagdaan ng kasunduan para sa pagtigil ng labanan sa Korean War. Dahil dito ay marami ang naniwalang bumababa na ang tensyon at maaaring hindi na kailangan ng isang European army. Dahil hindi natuloy ang plano, pinayagan na lang ng mga bansa sa Western Europe na maging miyembro ng NATO ang Germany at bumuo ng sarili nitong hukbo. Sa pamamagitan ng NATO ay napanatili pa rin ang seguridad ng rehiyon, ngunit sa ilalim ng pamumuno ng ibang bansa. Sa mahabang panahon ito ang naging kalakaran. Ang Europa ay umaasa sa proteksyon mula sa labas. Ngunit ngayon habang humaharap ang mundo sa panibagong mga panganib at tensyon, ay bumabalik ang ideya na dapat ay kaya ng Europe na tumayo sa sarili nitong paa.
Ayon sa mga taga-suporta ng bagong plano, kung magkakaroon ng isang joint military force sa Europe, ay magiging mas madali at mabilis ang paggawa ng mga mahahalagang desisyon. Hindi na kakailanganing hintayin pa ang pahintulot ng lahat ng bansa para lang makakilos. Hindi na rin kailangang magdisenyo ng maraming klase ng armas o tangke dahil iisa na lang ang gagamitin ng lahat. Sa ganitong paraan ay mas makakatipid sa oras at gastos at mas magiging epektibo ang buong sistema ng depensa. Gayun din naman tinatawag ngayon ng ganitong direksyon bilang hakbang patungo sa European Defense Autonomy. Isang ideya na nagsasabing dapat matuto ang Europe na ipagtanggol ang sarili kahit hindi ito umasa sa tulong ng ibang bansa. At sa laki ng pondong inilaan at sa lawak ng plano ay hindi na ito basta imagination lang. Isa na itong aktwal na hakbang, isang seryosong kilos at maaaring magsilbing simula ng panibagong yugto sa kasaysayan ng kontinente. Ang tanong na lang ngayon, handa na ba talaga ang Europe na tumayo ng mag-isa at pangatawanan ng kalayaan at seguridad nito? Ang sagot sa tanong na yan ay unti-unting nililinaw ng bawat paggalaw nila ngayon. Hanggang ngayon ay nananatiling buhay ang ideya ng pagkakaroon ng iisang military force para sa buong Europe. May ilang leader mula sa France at Ukraine na patuloy na nananawagan para dito. Sa paningin nila, magiging mas malakas ang depensa ng Europe kung magsasanib puwersa ang mga bansa. Pero sa kabila ng mga panawagang ito ay marami pa ring nagsasabi na mahirap itong maisakatuparan sa ngayon. Isa sa mga dahilan ay ang politika dahil hindi madaling pagsamahin ang desisyon ng napakaraming bansa na may kanya-kanyang paniniwala at interes. Dagdag pa rito ang mataas na gastos na kakailanganin at ang katotohanang may sari-sariling kasaysayan, pamahalaan at style ng pamumuno sa militar ang bawat bansa sa Europe. Dahil dito ay marami ang naniniwala na mananatili na lang itong isang ideya sa papel at hindi talaga magiging ganap na realidad. Pero kahit tila malayo pa sa katotohanan ang pagkakaroon ng iisang hukbo, may mga palatandaan naman na unti-unting nabubuhay muli ang mga bahagi ng lumang konseptong ito. Sa kasalukuyan ay ipinatutupad na ang isang plano na tinatawag na Rearm Europe Plan. Sa pinakapayak na paliwanag, layunin nitong palakasin ang depensa ng mga European countries nang hindi na gaanong umaasa sa tulong ng mas malalakas na bansa sa labas ng rehiyon. Ang pinakaugat ng plano ay simpleng ideya ng pagtutulungan, kung saan bawat bansa ay may ambag sa iisang layunin, ang protektahan ang buong kontinente mula sa anumang banta. Samantala, kung susuriin ang isang mahalagang dokumentong ginagamit ng mga namumuno sa Europe, ang tinatawag na Coordinated Annual Review on Defense, ay makikita na may malinaw na direksyon ang mga ginagawa nila. Sa bahagi ng dokumento na tumatalakay sa mga priority ay nakasaad ang mga bagay na nais nilang pagtuunan ng pansin tulad ng pagtatayo ng matibay na depensa sa himpapawid, paggamit ng mga bagong teknolohiya gaya ng drones, pagdevelop ng mas malawak na electronic systems, paggawa ng mas tumpak na armas, at pagdaragdag ng mga sasakyang ginagamit sa labanan sa lupa. Ayon naman sa ilang eksperto, isa sa mas praktikal na hakbang ay ang pagsasama-sama ng mga sasakyang pangtransportasyon ng mga bansa, pati na rin ang pagkakaroon ng iisang sistema ng pagkuha ng impormasyon mula sa kalawakan gamit ang satellites. Isa itong mas maayos at mas tipid na paraan para makamit ang iisang layunin. Hindi pa raw layunin ng mga namumuno sa Europe na bumuo ng isang buo at opisyal na military force para sa lahat ng bansa, pero sinusuportahan nila ang ilang bahagi ng ideya, gaya ng pagkakaroon ng iisang pamantayan sa paggawa at pagbili ng mga armas. Sa ganitong paraan ay mas makakatipid ang mga bansa at mas mapapabilis ang proseso ng paghahanda sa anumang posibleng panganib. Nais din nilang tiyakin na ang mga armas na gagamitin ng mga sundalo ay magkakapareho o magkakatugma para mas madali ang pagtutulungan sa panahon ng kagipitan. Ang mga hakbang na ito ay nagpapakita na kahit hindi pa handa ang buong Europe sa isang opisyal na hukbo, ay may galaw na silang ginagawa papunta roon. Dagdag pa rito may umiiral na rin palang puwersa sa ilalim ng pagkakaisang ito, pero hindi ito gaanong kilala. Isa na rito ang tinatawag na EU Battle Group at EU Corps. Ang EU Corps ay itinatag ng France at Germany noong taong 1992. Ito ang nagsisilbing pangunahing tanggapan o headquarters ng EU Battle Group na binubuo ng humigit kumulang 60,000 na sundalo mula sa iba't ibang bansa sa Europe. Bagamat hindi ito sakop ng mas kilalang alyansa, ito ay simbolo ng kagustuhan ng mga bansa sa rehiyon na magkaroon ng sariling kakayahan sa panahon ng kaguluhan o krisis, kahit hindi tulungan ng mga bansang nasa labas ng Europe. Sa larangan naman ng Air Force, mayroon ding halimbawa ng malapit na pagtutulungan.
Pagsamahin ang mga kakayahan ng Norway, Denmark, Sweden at Finland ay makakabuo ng isang organisado at malakas na Air Force. Kapag pinagsama-sama ang kanilang kagamitan, ay makakabuo ng higit sa 200 military aircraft na handang magbantay sa kalangitan ng buong rehiyon. Ito ay isa sa mga palatandaan na kahit hindi pa perpekto ang pagkakaisa ng mga bansa sa militar, unti-unti na itong nangyayari sa mga aktwal na operasyon. At kung pag-uusapan naman ang bilang ng mga kagamitan at tauhan, lumalabas na mas marami ang pinagsamang puwersa ng mga bansang kasapi ng kilusang ito. Ayon sa tala, mayroon silang humigit kumulang 1,500,000 na sundalo, 5,000 na pangunahing tangke ng gera, 6,000 na sasakyang pandigma para sa lupa, 6,000 artillery units, at halos 2,000 fighter jets. Sa panig ng Russia, halos pareho ang kanilang bilang ng tauhan at kagamitan, bagamat mas mababa ng kaunti ang bilang ng kanilang tangke at eroplanong panglaban. Pero kahit halos pantay sila sa bilang, tandaan nating ilang taon nang napipigilan ng Ukraine ang mga sundalo ng Russia sa gitna ng labanan, kahit wala itong malalaking bomber planes o advanced military technology na hawak ng ibang bansa. Dahil dito ay makikita na posibleng lumaban ang mas maliit na puwersa basta may maayos na estratehiya at tulong mula sa iba. Samantala, ayon sa isang pag-aaral mula sa isang kilalang grupo ng mga tagapagsuri, ang plano na nagkakahalaga ng halos $800 billion ay maaaring gamitin upang magdagdag ng 300,000 na sundalo na laging handa sa aksyon, 50 brigade na madaling ilipat kahit saan, halos 1,400 na bagong tangke, 2,000 na sasakyang pandigma at 700 artillery units kasama ang mga rocket launchers. Kasama rin sa plano ang paggawa ng 2,000 long-range drones taon-taon upang masiguradong may sapat na teknolohiya ang mga European countries sakaling tumindi pa ang tensyon. Pero sa kabila ng malawak na plano ay may malaking tanong na kailangang sagutin. Handa ba ang mga pabrika at industriya sa Europe na mag-supply ng lahat ng ito? Ayon sa pinuno ng proyekto, may nakalaan na 150 billion euros para bumili ng mga armas. Pero may kondisyon, kailangang galing ito sa mga kumpanyang nasa loob mismo ng Europe. Ang layunin ay hindi lamang palakasin ang depensa, kundi palaguin na rin ang mga lokal na industriya. Ibig sabihin, sa bawat perang gagastusin ay babalik din ito bilang suporta sa sariling ekonomiya. At sa dami ng kailangang bilhin at gawin, binigyang diin ng mga eksperto na dapat unahin ang paggawa ng mga kagamitan para sa air defense at missiles. Ito ang nakikita nilang pinakamahalagang bahagi sa panahon ngayon, kung saan ang mga banta ay pwedeng manggaling mula sa kalangitan. Karagdagan pa rito, isa sa mga pinakamadalas itanong ngayon ay ito. Kung sakaling pumutok ang isang malawakang labanan, may kakayahan ba silang matapatan ng bilis at dami ng produksyon ng mga armas mula sa Amerika? O baka naman kulang pa sila sa kagamitan, pasilidad at lakas para makasabay sa mas malalaking bansang may mas matagal ng karanasan sa paggawa ng mga kagamitang militar? Isa sa mga unang kumpanyang kailangang pag-usapan ay ang isang malaking gumagawa ng mga ground combat vehicle mula sa United Kingdom. Ang kumpanyang ito ang responsable sa pagdisenyo ng ilang kilalang armored vehicles na ginagamit sa mga laban, gaya ng isang uri ng infantry vehicle na ngayon ay ginagawa na sa mga pasilidad sa Amerika. Pero bukod doon, sila rin ang nagdisenyo ng isang modelo ng sasakyang pandigma na tinatawag na CV-90 na ngayon ay ginagawa sa ilang bahagi ng Europe. Sa totoo lang, hindi lang sa bansang pinanggalingan nila sila gumagawa ng mga sasakyan. Mayroon silang malaking planta sa Sweden, partikular sa lugar na tinatawag na Hägglunds. Doon ay nakagawa na sila ng higit sa 1,000 unit ng armored vehicles. Ayon sa mga dokumento para sa taong 2024, naglaan sila ng napakalaking pondo na mahigit $200 million para palakihin pa ang kapasidad ng kanilang produksyon. Isa ito sa mga hakbang na ginagawa nila para makasabay sa tumataas na demand ng military equipment sa buong kontinente. Bukod pa rito, nagtayo rin sila ng mga bagong pasilidad sa iba't ibang bansa na bumibili ng kanilang produkto. Sa kabuuan ay umabot na sa halos 1,400 na CV-90 ang kanilang nagawa. At sa ulat na isinapubliko kamakailan ay sinabing may ginagawa silang bagong linya ng produksyon na inaasahang magiging operational sa taong 2026. Sa pamamagitan nito ay mas mapapabilis pa ang paggawa ng mga bagong sasakyan. Maliban pa rito, isa pa sa mga dahilan kung bakit mas mabilis na ngayon ang produksyon ay dahil gumamit na sila ng mga makabagong makina tulad ng welding robots at laser cutters.
Ang mga ganitong uri ng teknolohiya ay kayang gumawa ng mas mabilis kumpara sa dati. Kung dati ay mabagal at mano-mano ang proseso, ngayon ay mas mabilis, mas maayos at mas ligtas ang paggawa ng mga kagamitan. Ngunit hindi lang sila ang gumagawa ng ganitong hakbang. Sa kabuuan ay may pinapatupad ngayon na iisang direksyon ang ilang malalaking gumagawa ng armas sa Europe. Pinagsasama-sama ang lakas ng bawat isa sa ilalim ng isang mas malawak na plano para sabay-sabay nilang matugunan ang pangangailangan ng mga bansa sa Europe pagdating sa depensa. Isa itong coordinated strategy para mapabilis ang paggawa ng mga tangke, kanyon, armas at iba pang mga sasakyang militar na kailangan kung sakaling dumating ang oras ng kagipitan. Dagdag pa rito, isa pa sa mga aktibo ngayon sa paggawa ng mga kagamitang pandigma ay ang isang malaking kumpanya mula sa Germany. Kilala sila sa paggawa ng mga tangke at sistema ng depensa laban sa mga misil. Ayon sa mga ulat, layunin nilang makagawa ng mahigit 1 milyong artillery shells kada taon pagdating ng taong 2027. Ito ay isang napakalaking hakbang para masiguro na hindi sila mauubusan ng bala sakaling lumala ang anumang labanan sa hinaharap. Tumaas din ang tiwala ng mga tao sa kanilang kakayahan. Ayon sa ilang tagasuri, napansin na ang patuloy na pag-angat ng kanilang produksyon ay naging dahilan ng mas mataas na kumpiyansa mula sa publiko at sa mga namumuhunan. Gayun din naman may ginagawa na rin silang mga bagong planta sa Hungary at Ukraine para makagawa ng mga pangunahing tangke. Pati na rin sa Australia, Netherlands, Germany at United Kingdom, doon ay nakakagawa sila ng humigit kumulang 200 units ng makabagong armored vehicles bawat taon. May isa pang kumpanya na galing din sa Germany na gumagawa rin ng humigit kumulang 200 na tangke kada taon. Sa madaling sabi, aktibo at tuloy-tuloy ang galaw ng industriyang ito. Mula naman sa France ay may isang kumpanya na dalubhasa sa mga teknolohiya na may kaugnayan sa kalawakan. Sila ang may kakayahan na gumawa ng mga satellite systems na mahalaga para sa komunikasyon at paniniktik. Ito ay mahalaga lalo na kung gusto ng Europe na hindi na palaging umaasa sa mga satellite ng Amerika. Sa kasalukuyan ay may 246 na satellite ang Amerika para sa layuning militar, habang ang mga bansang miyembro ng European NATO ay may halos 49 lang. Kaya kung gusto ng Europe na maging mas independent pagdating sa pagkuha ng impormasyon, ay kailangan pa nilang humabol. Sa kabilang dako, mula naman sa Italy, ay may isa pang kumpanyang dalubhasa sa paggawa ng mga helicopter. Gumagawa sila ng mga multi-role helicopters na maaring gamitin sa iba't ibang operasyon. Kamakailan ay nakipagtulungan sila sa isang kumpanya mula Turkey para gumawa ng mga drone. Isang malinaw na palatandaan ito na tumutugon sila sa pangangailangan ng makabagong teknolohiya sa larangan ng depensa. Pero hindi rin pahuhuli ang Sweden. May kumpanya silang matagal na sa industriya, halos 100 years na silang gumagawa ng mga submarine. Malaki ang papel nila sa pagtatanggol sa Baltic Sea. Bukod pa roon, sila rin ang gumagawa ng mga missiles, rocket launchers at mga kilalang warplanes na ginagamit sa maraming bansa. At para naman sa transportasyon ng mga kagamitan at tauhan, isang malaking kumpanya ang gumagawa ng mga eroplano na kayang magsakay ng mga sundalo at mga gamit pangdigma. May kakayahan silang maglipat ng buong puwersa sa malalayong lugar sa loob ng maikling panahon. Ito ang isa sa mga lakas ng Europe pagdating sa mabilisang pagkilos. At kung susuriin, bawat isa sa mga kumpanyang ito ay may kanya-kanyang papel, may gumagawa ng tangke, drone, satellite at eroplano. Para silang piraso ng isang mas malaking puzzle. Pero bukod dito, ay marami pang ibang kumpanya sa Europe na hindi nabanggit dito. Ngunit ang mga ito ang ilan sa pinakamalaki at pinakaaktibo. Pero teka lang, hindi lang kagamitan ang kailangan kapag may digmaan. Kailangan din ng mga tao. Kumusta na nga ba ang manpower ng Europe? Pagkatapos ng Cold War ay maraming bansa sa Europe ang nagbawas ng mga sundalo. Tumigil ang France sa pagkuha ng mga bagong conscript at halos 40% ang ibinaba ng bilang ng kanilang mga tauhan sa militar. Sa unang tingin ay parang humina ang puwersa nila. Subalit kung babalikan natin ang kasaysayan, ay makikita natin kapag dumating ang oras ng pangangailangan, ay kaya pa rin ng Europe na bumuo ng malaking puwersa. Dati kasi ay umaasa sila na laging darating ang tulong ng Estados Unidos kapag may banta. Pero ngayon ay mukhang unti-unti nang nawawala ang paniniwalang iyon. At dahil dito ay napipilitan na rin silang kumilos at maghanda, hindi lang sa kagamitan, kundi pati na rin sa bilang ng mga taong handang lumaban kung kinakailangan. Isa pang kaugnay na balita, noong mga nakaraang taon ay sapat na ang maliit na bilang ng sundalo na nakadeploy sa Estonia o Lithuania. Ang layunin nila ay magsilbing babala. Kapag inatake ay may mas malaking puwersang darating.
Pero paano kung biglang bawiin ng Amerika ang pangakong suporta? Kapag nawala ang garantiya ay kakailanganin ng Europe ang sarili nitong malakas at palagiang hukbo. Isa sa malalaking tulong ng Amerika ay ang mga eroplanong kayang maglunsad ng malalayong pag-atake. Hindi na sinusubukan ng Europe na tapatan ito. Sa halip ay umaasa sila sa proteksyon mula sa nuclear weapon o tinatawag na nuclear umbrella. Sa kasalukuyan ay may 100 nuclear bomb ang Amerika sa mga base sa Italy, Germany, Belgium at Netherlands. Handang gamitin ng mga bansang ito ang mga bomba kung kailangan. Pero paano kung ipagbawal ito ng Amerika sa takdang panahon? Sa buong Europe, France at United Kingdom lang ang may sariling nuclear weapon. Mas konti ang bilang nila kumpara sa Russia. Pero may kakayahan silang maglunsad ng atake mula sa submarine at eroplano. Kamakailan ay sinabi ng France na posible nilang gamitin ang kanilang armas para protektahan ang buong Europe basta may formal na kasunduan. Ayon pa sa mga eksperto, kailangan ng Europe ng mabilisang sistema ng paggalaw ng tropa at gamit sa loob ng 24 hours. Dati, ito ay papel ng Amerika. Ngayon ay sila na ang dapat gumawa. Kaakibat din nito may panukala ring magtayo ng pader sa hangganan ng Russia at Belarus. Tinatawag itong East Shield. Plano itong abutin ng 700 kilometers at aabot sa $2 billion ang gastos. Mahalaga ito dahil ang mga bansang Baltic ang posibleng unang tamaan ng gulo. Sa Estonia, Latvia at Lithuania ay nagsimula ng magtayo ng bunkers at iba pang depensa na umabot sa $600 million ang halaga. Ayon sa isang general, hindi para pigilan ang pag-atake ang mga ito, kundi para gabayan kung saan dadaan ng kalaban at doon sila pupuksain mula sa malayo. Sa Poland naman ay malaking bahagi ng budget ay para sa mga tangke at bagong armas. Pero sinasabi ng ilang eksperto na hindi sapat ang armas at kailangan ding dagdagan ng sundalo at training. At para maabot ang dating antas ng depensa mula Amerika, tinatayang kailangang magdagdag ang EU ng $200 billion kada taon. Mukhang malaki pero kaya ito. Ang kabuuang kita ng EU ay higit sa $15 trillion habang ang Russia ay may halos 2 trillion lamang. May ilang bansa na naglilipat ng pondo mula sa ibang programa papunta sa depensa. May mga mungkahi rin na gamitin ang natirang pondo mula sa pandemic bilang panimula. Gayunpaman, hindi lang ito basta pagpapalakas ng armas. Layunin nitong bumuo ng matatag at pangmatagalang depensa. Ang tawag sa ganitong klase ng plano ay operational art o isang paraan ng pag-iisip kung paano pag-ugnayin ang taktika at malawak na layunin ng buong rehiyon. Sa halip na maghanda para sa gulo sa Middle East o Asia, ang direksyon ngayon ng Europe ay malinaw. Posibleng mangyari ang gulo sa mismong lupain nila. At kung darating man ang panahon na yon, ay gusto nilang handa sila para hindi na ito kailanman mangyari.